Me. Magandang hapon po. Pasok tayo dito. Punta lang po kami. Para masigurong natututukan ng mga CICL at Child at Risk, regular silang binibisita ng Barangay Council for the Protection of Children o BCPC. Madalas, sumasama rin sa pag-iikot ang ilang mga NGO tulad ng Humanitarian Legal Assistance Foundation o HLAF. Dito nakalagay yung mga ano yung nararamdaman nila, ano yung ginawa nila, sa mga pagkagising nila sa umaga. Ay, anong laman yan? Journal din po. Ano nakalagay? Yung mga ginagawa natin sa buong magdamag. Mahirap po ba ganitong advocacy? Mahirap. Kasi unang-una, nung nasa barangay level ako, sinasabihan ako, nagbe-breed kami ng criminals. May mga barangay captains na ayaw. Pero nung napaliwanagan po namin, nabigyan po ng enhancement training regarding sa child protection, sila na ngayon yung porsigido. Bakit po? Nakikita nila kung gaano ka-effective yung... Opo. Sa mga nag-i-implement po ng tama, napaka-effective niya. Sa datos ng PNP Women and Children Protection Center mula 2018 hanggang 2022, mahigit 8 sa 10 CICL nasa edad 15 to 17. Samantala, mahigit 9 sa 10 mga lalaki. Pero lumalabas rin na pababa ang bilang ng mga kaso sa nakalipas na 5 taon. Halos nangalahati ito. Kaya naman para sa mga child's rights advocates, walang dahilan para ibaba ang minimum age of criminal responsibility gaya ng itinutulak ng iba. Ang pag-inita natin, yung mga hindi nag-i-implement, yung batas para proteksyonan yung bata. Di ba? Ang dami naman pwedeng gawin. Bakit ba yung edad ang pinag-iinita natin? Pero may mga pagkakataon po na yung bata nakakagawa ng seryosong krimen. Hindi naman po natin tinatanggihan, no, na pag may kasalanan, bigyan ng karampatang parusa. Pero tingnan po natin yung parusa ibibigay natin na naangkop ba sa bata? Makakatulong ba sa bata para umunlad siya o para mas lumala yung sitwasyon niya? Nang kumustahin namin si Kenji sa kanilang lugar, ibinalik pa nga niya ang dating kulay ng buhok dahil may bagong trabaho kasi ang binata. Ano ba mga plano mo ngayon? Ano ba plano? Magtrabaho po at ako mag-ibon. Para po may mambag sa tuition ko next year po. Ito na rin po yung paraan ko po para po mapagbago nito. Ang isa pa raw na makatutulong sa mga CICL, payo mula sa mga taong alam ang kanilang pinagdaraanan. Taga, easy. Isang hotdog vendor sa Divisoria si Augusto na mas kilala sa bansag na daga. Dating CICL si Daga. Dito nga raw niya nakuha ang kanyang palayaw. Nung nagpalayo kasi sa yung visit na pulis sa akin na 8 pulis, sinabol kasi ako nun, sir. Pati yung ilalim ng truck na tumatakbo, ginapang ko, sir. Para hindi lang ako mahuli, malapit na sila sa akin eh. Kaya yun, pagkahuli niyo sa akin, sabi sa akin, lintik ang daga ka. 9 na taong gulang lamang si Daga nang lumaya sa kanilang bahay sa Batangas dahil sa pambubugbog ng kanyang amain. Sa Maynila, natuto siyang makipag-away, magnakaw at mang-hold up. Ano yung kaso na talagang nakadali na sa'yo? Yung murder. Yung nakapatay na ako. Informer yun eh. Kahit hindi ako yung nang-hold up, ako yung tuturo niya. Tapos nakikibugbog siya pag nahuhuli ako. Nananakit di siya, hindi naman siya polis. Sabi ko sa sarili ko, pag nakita tayo, papatayin kita. Yun, nakita kami. Inablangko na ako. Sinaksa ko siya ng bariki. Lumang batas pa ang umiiral nang makapatay si Daga. Nakulong siya sa edad na 13 at nagtagal ng 12 taon sa kulungan. Mula nang makalabas noong 2016, sinikap na raw niyang magbagong buhay. Isang araw bago ng kanyang kaarawan, bumisita si Daga sa MYRC kasama ang ilang volunteer para mag-blowout sa mga CICL doon. Kulang sila sa pagmamahal. Marami sa nila walang dalaw, marami sa nila walang bisita, walang kumukumusta. Tayo yun.
Magandang hapon, mga kapatid. Ako hindi ako marunong magbasa at magsulat. Wala akong pinag-aralan. Hindi ako nahihiyan sabihin sa inyo. Pero kayo, may pag-asa pa kayo, mga kapatid. Sana maging aral ako sa inyo. Oo, ng baboy. Di ba? Nagkakilala rito si Daga at Marcelo at nag-usap sandali. Unang-una sa lahat, mapusok ka eh. Alam mo yun, ganyan ako sa'yo, katulad mo dati na mapusok eh. Kaya lumayaw ng 2016 to. Inalis ko sa isipan ko magnakaw. Inalis ko sa isipan ko yung lahat. Pag nainangamin sa akin, ito po pala lang. Saan nakukuha ang pagbabago? Sa sarili ko po kung ano yung gusto yung sa pag-aaral. Hindi alam. Agad sa makakuha ko yung pangarap ko. Kaya tol, paglaya mo, isipin mo kung sino ka. Ilalanin mo sarili mo.